Hi guys! Hello. Good evening! Welcome back sa Andrea Judge TV. Ayan guys, so this week, sineselebrate natin ang Nurses Week! So, Happy Nurses Week sa lahat, Happy guys. Nurses Week, Yan, guys. mabuhay kayo sa mansulok ng mundo. Alam ko maraming mga nurses sa buong mundo. Pero ayan guys, saludo kami sa inyo. Yes. And yan, ngayong week natin sineselebrate ang mga nurses. So, Yes. yun, yung mga hardship and Hard work. Yan. Yes. So, ayun, nakikiisa kami sa celebration ng Nurses Week. Syempre kami, being a nurse din. Ayan. So, ayun, ano ba pag-usapan natin today? So, ngayon guys, i-share namin yung journey namin as a nurse here sa US, no? Nung nagsimula kami nagtrabaho din dito as a nurse sa US. So, yun yung mga i-share namin. Yes. And yun nga, since may nagawa na kaming our journey as a nurse, pero that's whole since nung student kami hanggang sa maging nurse kami dito sa US. So ayan yung vlog na yun guys. Yes. Ayan, kung gusto nyo panoorin. Ayan, Nurses Week din yun last year. So eto, gumagawa ulit kami ng video in celebration nga ng Nurses Week, no? So ayun, ang kikwento lang namin is yung experience namin dito sa US. dito na kami. Yan. Yes. So, syempre, umpisahan natin kay Andrea. Yes. Syempre, Andrea Judge TV nga. So, Andrea first. So, Ako ano ba talaga yung parate, share mo naman yung mga experiences mo. Ayan guys, first ulit, Happy Nurses Week guys. Be proud of yourself sa mga nurses dahil marami kayong natutulungan ng mga pasyente. So, yun. First, eto na, ang aking journey here sa US. So, yung first job ko dito sa America as a nurse is syempre yung nag-petition sa akin, no? So, I started as a rehab nurse or sa nursing home dito sa Chicago. So, main na trabaho ko dun sa job is syempre yung handle ng mga pasyente. Yung mostly na handle namin ng mga pasyente is mga matatanda na, no? Or mostly sila kailangan ng mga geriatrics, no? Meron din kaming floor doon na may behavioral or mga psychiatric, parang ganon. So, yun. And may floor din kami na medyo parang subacute care. Kasi mga naka-ventilator sila, tsaka naka-G-tube. So, yun yung very challenging sa akin dun sa job na yun, no? So, actually, guys, yung job ko na yun is 1 year lang ako nagtagal talaga. Hindi ko natapos yung buong 3 years na kailangan nandun ako. Pero, ayun. So, ang challenging sa akin dun, guys, is yung 3rd floor na yun. Which is yung may naka-G-tube, tsaka mga naka-ventilator. Kasi, yung anxiety ko ang taas dun sa floor na yun. Kasi, feeling ko kasi critical sila kasi naka-ventilator, diba? So, yung perception ko as a nurse, kasi sa Pilipinas, hindi ako nag-bedside, guys, eh. Ang aking main trabaho sa Pilipinas is sa UM, eh. So, mostly reviews ako. So, pagdating ko dito, talagang laki ng adjustment ko kasi hindi ako sanay sa bedside. So, yun yung very challenging sa akin na floor kasi 20 patients yung handle ko. And siguro 16 or 18 doon sa 20 na yon naka-G-tube or tsaka naka-ventilator. So, every time na may naririnig ako na nagbi-beep doon, talagang yung anxiety level ko sobrang taas. Kasi, hindi ko alam kung
natanggal ba yung... Kasi Yeah. usually, nagbibip yun kapag may natanggal or may nakabara dun sa airway nila. So, ngayon, ayun yung challenging, and syempre yung pakikisama sa ibang lahi. Yun yung aking nagiging challenge dun sa work na yun. Pero hindi naman lahat challenging. Masaya din kasi marami kang nakilalang ibang tao. And syempre, puro kasama mo din halos lahat mga Filipino nurses. Tutulungan din talaga. Oo, tulungan din talaga. So, shout out friend. Shout out miss na kita. Siya yung talagang parati kong kasama sa night shift. And yun, nagtutulungan kami parati dun sa work. Dun sa floor namin kasi isang floor kami. Yeah. So, ayun, challenging, pero pag may kasama kang kalahi mo or syempre Filipino din, yes, mas lumalakas yung loob mo kasi may alam mong may katulong ka. And ayun, yung mga CNAs mo, helpful naman sila, pero syempre kapag alam nilang bago ka, medyo medyo ka nila, parang overpower, parang ganun. Parang ka nila. Yeah. Na-overpower ka nila. So, nahiya ako nung mag-utos. Sa kanila mag-ask ng help. Kung hanggat kaya ko, gagawin ko. Yeah. So, yun yung naging challenging. So, kaya, hindi ako nagtagal sa nursing home. Alam ni Judge kasi, talagang nahihirapan ako. 1 week pa lang siya, umiiyak na. Yeah, naiiyak talaga ako, guys, sa sobrang hirap. Yeah. Dahil, yun nga. And, ako, pag nagtrabaho talaga ako, sobrang, hindi naman sa, talagang hardworking talaga. Ay, gusto ko talaga, hindi naman, hindi perfect, pero gusto ko, alam ko, kailangan kong magawa lahat. Kumbaga, peace of mind ko rin na kailangan kong magawa yun para alam ko sa sarili ko na I gave all dun sa pasyente or nagawa ko yung job ko ng maayos. So yun yung challenging sa akin dun sa work na yun. And syempre hawak mo yung mga buhay ng tao. So next nun is hinanap ko talaga yung job ko sa Pilipinas kasi alam ko na gamay ko yung job na yun at hindi ako ganun mahihirapan. Yes. So yun, hinanap ko, and luckily meron dito sa Chicago nung nung mismong company dun sa Pilipinas. So insakto, nagmamass hiring sila nung time na yun kasi mag-open yung parang bagong team. So ayun, nakapasa ako dun sa interview. Mabilis lang yun. In-applyan ko is utilization management nurse, nurse reviewer, guys. So, yun yung pinasukan ko. I started muna sa office. Kasi nung time na yon talagang office yung mga nurse reviewers dito sa Amerika. Gano'ng katagal nag-office? Yeah, I think, naalala ko, ngayon sa company ko, guys, 7 years na ako. So, mga pahigit 2 years ako sa office, naalala ko. And then, nung may eligibility kasi yun, guys, para maka-work from home ka. So, nung eligible na ako na pwede na ako magtrabaho sa bahay. Yun na yung talagang pinush ko sa manager ko na baka pwede na akong makauwi or magtrabaho sa bahay. Work from home. So yun, I started na work from home before nung pandemic. Ang tanong, masaya ka ba? Oh, sobra. So from your struggles, adjustment, and then, nakita mo na yung tamang nursing field. I can say na nahanap ko na yung job for me, na kung saan ako magre-retire. Masayang-masaya kasi panatag yung loob ko every time na nag-work ako. Yun naman kasi yung talagang importante. Regardless kung saan kang field of nursing, yung importante is yung
mental health mo, yeah. yung emotional health mo din habang yung nagtatrabaho. stress, anxiety, yan. Correct. Yun kasi yung mga nurse, mataas talaga yung anxiety, yung work environment ng mga nurses. Yeah. Yes. Very, very, very stressful. Stressful. So, importante talaga is makahanap ka ng work na mag-fit for you. And I can say yung work ko ngayon is I'm very, very happy. Very happy kasi napapractice ko yung nursing at the same time. May natutulungan din pa rin ako kahit papaano. Yeah. So ngayon, si Judge naman, para hindi naman sobrang haba nung video natin. Ayan. No? So, ayun nga. Yan. So, balak namin parang short video lang, no? So, ayan. Ang dami pa rin namin makikwento. Pero, syempre, pwede naman namin i-share yan sa inyo sa mga bawat vlog namin. Right. Kung may mga tanong kayo, pwede kayo mag-comment down below. And, pwede din tayo mag-live, like nursing live topics para at least, mas makwento pa namin na mas mahaba sa inyo. Correct. So, ayun. So, syempre ako na, no? So, tulad nga nung sinabi ni Andrea, 7 years na siya sa work niya, and plus 1 year sa nursing home. So, 8 years na siya nag-work as a nurse. So, ako, sa work ko sa Loyola, 6 years na ako. So, may 2 years akong nag-work, pero hindi as a nurse. So, ito naman yung journey ko dito sa US is, nag-start ako bilang isang wheelchair pusher, no. Hindi ako nag-start as a nurse. So, nag-start ako ng mga job na parang ano bang tawag doon? Basic pay, yung mga base rate na job. So, ayun, kasi nga hindi pa ako USRN and nilalakad ko pa yung paperwork ko. So, unang job ko, syempre, yun nga, sa airport. So, marami din ako natutunan dun, guys. Siguro good thing na rin yun sa akin kasi parang mahihain akong tao sa totoo lang, guys. So, na-develop dun yung social skills ko pagdating sa mga ibang lahi. So, hindi ako nahihiya hanggang sa parang 1 year and a half din ako nag-work dun. And natuto ako makisama sa mga ibang lahi. Na-enjoy ko din yung work ko doon. Kasi simple lang, pero syempre mababa yung sahod. So after nun, nag-decide na ako mag-take ng NCLEX. So sa kinasamang palad, hindi nga ako nakapasa, guys. I think on my 5th try, 4 times ako nag-failed. And okay lang ako sabihin yan, guys, kasi that's part of my journey, no. Ang importante is hindi ako sumuko. Kasi sabi ko, yun, papasa pa lang dito na ako and I'm a nurse. So, isang exam lang yon yung kailangan ko and makukuha ko na yung dream job ko or kumbaga yung passion ko kasi nag-work din naman tayo sa Pilipinas. So, ayun, before ako makapasa, habang nagte-take ako ng NCLEX na patuloy na nag-failed hanggang sa 4th try, nag-Uber muna ako. Nag-Uber driver. So, nag-drive ako ng Uber for a year. And yun na yung naging job ko bago ako naging nurse. So, ayun. In short, nakapasa nga ako ng NCLEX on my 5th try. And unang-unang job ko is sa nursing home na pinagtatrabahuan niya. Tama ba? Yung tama. Ayaw part-time. nga pala, guys. During nung nag-interview na si Judge, yun. Nag-part-time kasi ako sa nursing home din, malapit sa amin. So, yun yung first nursing job Yung first nursing job ko. So, tumagal ako dun ng 1 linggo, guys. So, nahirapan din ako, guys, in terms ng MedPass, lahat nga yung sinabi ni Andrea. Naka-vent, tapos G-tube. So, hindi mo alam kung paano mo hatiin yung oras mo sa like 20-25 patient, no? And may mga glucose monitoring, MedPass na ng mga alas 4 and uwi ka na ng 7, magcha-chart ka pa. So, minsan nagagahol ka sa oras. Pero siguro yung mga veterano na ng nurse doon, nasanay na, alam na nila yung mga shortcut, alam na nila kung paano nila yung gagawin sa sistema na nila, sa diskarte nila. Pero yun nga, na-shock din ako kasi yun nga, wala akong bedside experience sa Pilipinas. Ang experience ko lang is sa ambulance. After nun, nag-apply ako sa Loyola, may nakita ko OR nurse. So, in-applyan ko yon.
nung nakita kong okay na, nag-quit na ako dun sa nursing facility and pinursu ko na yung sa Loyola. And yun nga, tulad nung kay Andrea, sobrang masaya ako, buti na lang at yun nga, nakita ko yung para sa akin is nag-lessen yung anxiety and masaya na nagtatrabaho. Pero sa umpisa guys, sobrang hirap. Sobrang taas din ng anxiety ko. Minsan, 'di ba, hindi na nga ako nakakatulog kasi ang daming equipments, equipment, supplies or mga specific supplies sa bawat services sa OR. So, na-discuss ko na din 'yan sa mga previous vlog ko, guys. Pero routinary kasi sa OR. Nung nakuha ko na, 'yun na, naging simple na. And nakahanap din ako ng team ko sa OR. Yeah. And ayun, tuloy-tuloy na hanggang ngayon masaya ako. Naging kaibigan ko na yung mga doktor, naging kaibigan ko na yung mga other nurses, mga pharmacists, mga SST, anesthesia tech. So para na lang ako nag-work doon ng yun, nasa ka lang at home, 'di ba? So yeah, pumapasok ako minsan hindi ko na iniisip yung mangyayari kasi alam ko na yung gagawin ko, alam ko na kung sino yung tatakbuhan ko. Pero nung mga unang part nun guys, nung oriente pa lang ako, ang hirap, sobrang stressful pa rin. May sinilayhan akong team, cardiovascular. Sobrang na-stress ako dahil sobrang complicated ang mga case. And nanibago ako kasi bago pa lang talaga ako. Nakita ni Andrea yon, minsan parang ayaw ko na pumasok na parang nagde-drive ako pero parang ayaw ko pumasok. Pero kailangan mo kasi kailangan mong sumeldo, kailangan mo sumahod. Ayan. And good thing, lumipat ako sa ibang team, which is yung current team ko ngayon, plastics reconstruction team. Masaya ako. Sobrang masaya ako at home ako sa team ko ngayon. End point is, pares kami ni Andrea na parang nakuha namin or natyaga namin na yun nga, tamang nursing field yung kinuha namin or tamang specialization ng nurses. So, advice ko lang para sa akin, kung pupunta kayo dito sa US under contract ng, kunwari, sa nursing facility kayo, 3 years, 5 years contract, ityaga nyo lang guys, i-survive nyo lang. Gawin nyo yung mga diskarte na ginagawa ng iba. Try nyo i-enjoy din. Kumbaga, tapusin nyo lang. And then, after 5 years, i-assess nyo yung sarili nyo. Or i-assess nyo yung kung gusto nyo mag-stay sa nursing facility or maghanap ng ibang nursing field. Kasi marami yan eh. Merong sa psychiatric, may ICU, may PEDS, may OR, may yung sa dialysis, 'di ba? Psychiatric. So, ayun guys, and mahanap nyo yung gusto nyong gawin. And pero sa umpisa, syempre, yun nga dito sa US, kung yun yung nag-petition, maraming adjustment, maraming pagtsatsaga ang kailangan. Yung mainly na ma-advise ko sa inyo is, syempre, always stay positive sa lahat ng bagay. Hindi talaga madali. It's very, very challenging. Lalo na kung kahit na may bedside experience ka sa Pilipinas, pagdating mo dito, it's still a different environment. So, kailangan maging positive ka always. And yung expectation, set your expectation properly. Hindi ganun, at hindi sobrang taas, no? So, parang adapt and adjust. Yun yung nyo sa mindset nyo. So, kung hindi yung, kung ano na yung na-experience nyo sa Pilipinas, kung applicable dito, then go. Kung hindi applicable, then learn how to adapt and adjust yourself para yun nga, hindi kayo mahirapan. Parang maging fluid lang ba kayo na go with the flow. Pero kung applicable naman yung ginagawa mo from Philippines, then going here sa US, then you can do it. Para kung makakatulong man yun sa inyo. Basta yun nga, i-lessen nyo lang yung expectation nyo. Parang expectation versus reality. And then, yun, assess nyo lang. Nurses naman tayo, so magaling tayo mag-assess, guys. So, assess nyo lang situation, and then learn to adjust.
Yun, sa proper na. And syempre, guys, yung sa field of nursing, no, kagaya namin, find your strength, guys. Yes. Kung saan kayo, sa tingin nyo na magiging komportable gawin, then find your way to that job. Yes. No? Work on it. Maraming paraan para makapunta ka sa field of nursing na yon. If gustong-gusto mo talaga, go for it. Huwag kang mag-hesitate kasi maraming opportunity dito sa Amerika. And you can push doon by, doing it. Yeah. So, yun. Ayun. So, yun guys. Siguro, dito na namin tatapusin yung vlog, guys. Ayan. Again, Happy Nurses Week, guys. So, abangan nyo, guys. Balak namin mag-vlog siguro by Sunday. So, ano-ano nga ba yung mga treats dito sa US, no? So, marami. Ang dami. Parang big deal ang celebration ng Nurses Week dito. Yes. Ang dami kong na-experience sa hospital, halos sa Loyola, halos every day. May mga activity kami doon. May mga free food, freebies, maraming binibigay, and then kila Andrea din. And syempre yung mga private company din dito, like Dunkin Donuts, Chipotle, Figs, yung madami silang binibigay freebies for nurses. So, tingnan natin guys, baka may makakita tayong freebies para sa atin. Hanggang Sunday pa naman daw, and try namin i-vlog yun. Try namin pakita. Sana may makuha pa tayo, diba? Yeah, sobrang na-appreciate ng mga tao dito ang nurses. They treat nurses as a hero. And yeah, we're so proud na part kami nun. And sobrang passion din talaga namin yung tumulong sa mga pasyente namin. So, ayun guys. Siguro dito na namin tatapusin yung vlog. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Thank you sa pakikinig. And yun, siguro, ayun. Patuloy pa rin kaming gagawa ng mga nursing vlog, like mga ganito, mga sit-down vlog. Medyo matagal-tagal na simula nung gumawa kami. Kaya nga, sana makagawa pa tayo ng mas marami. And syempre, mga Buhay America vlogs. Abangan nyo guys. Update lang kami. Mga Buhay America vlogs. And syempre, ang travel vlog. Syempre, favorite namin. So, abangan nyo guys. May 30, magka-camping kami sa vlog namin yun. And syempre, yung Cancun, Mexico, no? So, excited na kami nun, guys. So, ayan. Maraming salamat, guys. Happy Nurses Week. God bless. Happy Nurses Week.